So eto mga sangkay pandaigdigang balita po tayo ngayon. May mga Pilipino daw po no nasakay ng barko ang nilusob nitong mga sundalo ng Iran at hawak daw po ito ngayon mga sangkay. So ito, ewan ko kung nabalitaan nyo na ito mga sangkay, no? Mula po ito sa digmaan dyan sa Middle East. May mga Pinoy daw po mga sangkay. Ang pagkakaalam ko po, ito daw po ay mga seaman, no? Or I don't know kung ano po ang kanilang trabaho sa barko, mga sangkay, madalas naman seaman. Ngayon, hawak daw po ito ng Iran. Nilusob daw po yung barko doon po sa may Strait of Hormuz. Ayun ako po, akala ko okay na tayo eh. 'Di ba? Akala ko okay tayo nitong Iran, pamira. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito po yung balita ngayon. Ayon po dito, naibalita na din po itong mga sangkay sa national media. 15 ng Pilipinong tripulante hawak ng Iran matapos sarangin ng dalawang barko sa Strait of Hormuz. 15 mga sangkay. Madami-dami ito. Gamit ang speedboat na gawang makalapit at makasampa ang mga kawani ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Liberia flag container ship na MSC Epaminondas. Ayan po mga sangkay. Mukhang may kargamento rin po itong oil. Nangyari ito habang naglalayag ang barko sa Strait of Hormuz patungong India. Naku, patungo pa naman sana silang India. Ayon sa IRGC, wala umanong permit mula sa Iran ang barko para maglayag sa naturang ruta at iniimbestigahan din ang ulat ng umano'y interference sa navigational system nito. Hawak ngayon ng Iran ang 21 tripulante ng barko. Tingnan nyo mga sangkay, oh. Itsura ng Iran yan. Grabe, no? Alam nyo na kaagad pag nakaganyan. Nakabonet, mga sangkay. Akala ko nga okay na tayo dyan eh, ng Pilipinas. Kasi nga po, di ba, inanunsyo na ang embahada ng Iran, mga sangkay, dito sa ating bansa, pinahintulutan na po. Actually, yung ano mismo nila, ano ba tawag dito? Yung isa sa mataas na opisyal, mga sangkay, yung nagbanggit nun. Pero, mukhang wala eh. Tingnan nyo, mga sangkay, oh. Sinalakay nila. Kabilang na ang 10 Pilipino. Bukod dito, kinubkob din ng IRGC ang MSC Francesca kung saan hawak nila ang nasa 20 tripulante, kabilang ang 5 Pilipino. So, dalawang barko, yung isang barko, may 15 na may 10 mga Pilipino. Sa kabila naman, mga sangkay, may 5. Tapos may iba pang mga kasamahan nila na nagtatrabaho din sa barko. I think mga seaman din po yun. No, ito po yung kalagayan ngayon mga sangkay sa Strait of Hormuz. Sa kabilang banda, kontrolado ng Iran. Sa kabilang banda naman, kasi malawak po yan mga sangkay. Sa kabilang side naman, kontrolado ng US. At ngayon, yung Iran hindi rin po makalabas, yung kanilang mga oil hindi rin po makalabas kasi hinaharang po ng Amerika. Pero sa kabilang dako naman mga sangkay, itong Iran, kontrolado din po nila yung mga nandun, mga sangkay. At pinapahirapan po nila yung mga barko. Isipin nyo, ewan ko, anong mangyayari dyan sa mga Pilipino na yan? 15 daw po yan, mga sangkay. Madami-dami po yan. Kinumpirma naman ito ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at nakikipag-ugnayan na sila sa mga kapamilya ng nasabing mga tripulante. Nako, kapamilya, hindi po sa Iran. Gayon din ang Manning Agency at MSC Shipping Company para sa karagdagang update at suporta. It's have been seized, so they're within the authority of the Iranian Revolutionary Guard. We have been assured that all 15 Filipino seafarers safe are safe. And it will be a matter of time for their ships to be cleared. Incidentally, this has happened in the past.
Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng Iran Ayan, good. At least nakikipag-ugnayan na po sa gobyerno ng Iran. Sana po mapalaya to. At wala po mangyaring masama, mga sangkay. Kasi medyo kalmado naman ngayon kasi ang Amerika, 'di ba, at saka Iran, meron pong peace talks. para sa kaligtasan at posibleng pagpapalaya sa mga tripulante. Ipinag-utos naman US President Donald Trump ang shoot to kill laban Grabe. Alam niyo, ito po yung utos ni Trump ngayon, mga sangkay. Laban po ito sa lahat ng mga barko ng Iran. sa mga bangka ng Iran na di umano'y ginagamit sa paglalagay ng sea mines habang puspusan ang kanilang mine-sweeping operation sa Strait of Hormuz. Ang US naman patuloy ang pagharang at pagtataboy sa mga barkong konektado sa Iran. Pinakahuli rito ang tanker na Majestic X na may kargang krudo mula sa Iran at umano'y bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Iran. Yan ang sinasabi po natin, mga sangkay, na sa kabilang banda, kontrolado po ng US. No? Sa kabilang banda, kontrolado ng US. Sa kabilang side naman, kontrolado ng Iran. So medyo magulo talaga sa Strait of Hormuz ngayon. Na-intercept ito ng US sa Indian Ocean habang patungo sa China. Vessel Tungo pa palang China to. Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. So sa Indian Ocean pa lang na-intercept na po siya. Laki oh, tingnan nyo nga naman yan, mga sangkay. Samantala, pinalawig pa ng 3 linggo ang tigil putukan ng Israel at Lebanon. President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. Well, I'm going to keep going, working for a peace that hopefully we'll get it as soon as possible. Thank you. I want to really say thank you to the United States under your leadership for all your effort to help and to support Lebanon. Mga Israeli pala ito ng mga opisyal. So, ayun po, mga sangkay, 15 na mga Pinoy ito. Ayan po, 15 Pilipinong tripulante ito, hawak ng Iran. So, ipagdasal po natin, ito mga kababayan po natin na nagtatrabaho lang naman, mga sangkay, kawawa po yung family nila sa Pilipinas. I'm sure nag-aalala po talaga ngayon. Sana maisalba yung kanilang buhay, makauwi ng Pilipinas ng ligtas. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.